Pero mga sir, ito meron tayong unit na Aerox na 12 on 155 para ito, na dinala sa atin, sinakay na lang to dahil nagkaroon siya ng error 12. Ang pagkakasabi kasi ng may-ari nito sa kwento niya, nagpalit ng ball race lang, tapos after mapalitan ng ball race, ayan, binirit daw yung kanyang acceleration o yung makina, yung motor, doon nalabas yung error 12. At nung kasi nga ECU na raw yung problema niya. Sa yung remote nito, pakita ko sa inyo yung kuwan nito, ECU, kasi nakatanggal na yung ECU nito. Sinakay na lang to sa sa Lalamove nung isang araw pa to, kaso in-order natin yung ECU nya. Huwag sa mga kuwan, tingnan mo yung dyan, yung ECU para makita natin. Ayan. Kung ano yung nakikita nyo sa unit mga sir na kalas-kalas, ganito na siya nung dinala sa atin. Kalas-kalas na rin, nakatali na rin yan. At ito yung kanyang ECU, ayan, binuksan na. Kasi lumubo po yung part na pinagbuksan na yan, lumubo po yan. Chinik na rin natin yung kanyang error, ayun nga, CKP yung tinutukoy. At nung kuan, doon sa paggawaan pa yan, pinalitan na rin ng CKP, kaso ganun pa rin. Ayan. At nag-second option lang si sir sa atin dito, dito, kasi nga ECU nga din yung sinasabi dun sa pinagpapagawa niya, second option. At ayun, na-finalize natin talaga na ECU talaga yung kanyang problema, kasi putok na dito. Ayan. Kita nyo. Ganito na ito mga sir, hindi na kami gumawa nito, hindi na ni sir, ganyan na po yan. Ganyan na. Wala pa kaming ginagalaw dito. Kumbaga, binalik lang namin yung ECU nyo doon, tapos sinala natin ng diagnostic tools, ayun nga, yung error 12, yung sa magneto. CKP ang tinutukoy niya, binubura natin kasi hindi mabura. At hindi rin siya nagre-redundo. I-try mo nga ibalik yung ECU. Para makita natin. Ibalik natin siya para mga sir, para makita natin. Okay, balik muna natin yung ECU niya mga sir. Tapos yung doon kasi naka-open kasi yung mga wire. Paglalayo-layoin muna natin. Mamaya tayo magpa-finalize kapag once na ayos na natin. I-intact natin yung mga dapat i-intact. Kasi hindi naman ito sira. Nagpalit lang ng ball race, yun ang pagkakakwento ng may-ari dun sa pinagpagawa niya. Ayun, binumba yung acceleration, nadali yung ECU or yung error 12, nagkaroon ng error 12. At ayun nga, ayaw panagutan yung ECU kasi iba daw ang naging issue daw. Yan ang naging problema. Ayan, may 21 na kanina kasi nga nai-on natin nang wala yung ECU. Ito yung problema niya talaga, error 12. Tapos hindi siya nagre-redundo. Check na rin namin yung wiring niya, nag-second option din kami. Baka mamaya hindi siya ECU wire yan. Kasi check namin yung wire niya, goods naman. Kaya ito, nag-order na kami ng bagong ECU. Pinadeliver pa nga ito. Parang matis natin. Pero bago natin isa lang yung bagong ECU, siyempre, linisan mo natin yung wiring niya. Ito, tama naman yung pagkaka-wiring. Ayan, binawatan mo natin ng makapal na electrical tape. At susubukan natin yung bagong ECU. Dito mga sarang sakaling alanganin kayo sa bagong ECU na install, na baka magkaroon ng problema yung wiring, mas magandang i-double check nyo muna yung wire ninyo bago nyo isalang yung bagong ECU para hindi kayo madoble-doble ng gastos, tulad dun sa mga nagpi-PM din sa akin na nakailang ECU na nasisira kasi ayun nga, hindi na-double check yung wire. Pero kung ang naging problema lang din naman nito simula ng pagkakatanggal ng ball race, ayan, at chinik na rin naman natin to, i-double check nyo din mabuti kung sakaling kayo gagawa ng ganito. Kahit kayo mga sir, kaya naman din gawin ito kabisado nyo naman yung motor nyo Tapos sa wire o sa battery, maglagay kayo ng hibla ng wire tulad dun sa ginagawa ko sa mga Honda.
na kung alanganin kayo, hibla ng wire ang ilalagay nyo para sureball na kung sakaling magkaroon ng aberya, hindi ka agad masisira si ECU. Ito kasi na-pierce kasi ito eh. Yan, nakinis yung magneto nya. Yan, yan yung bago natin yung ECU. Yan, original din po yan mga sir, na binili natin sa Yamaha. Nagkakalaga ito ng ano, ng 9,900. Kaso mayroong shipping, pina-shipping kasi natin. Yan, ito yung bago. Tapos siyempre bago yung salang, check nyo sa ilalim. Yan, mayroong ganyan. Yan, i-check nyo mabuti. Yan. Sige. Tapos dapat tama yung code dito. Okay. Parehas. Parehas. Okay. Sayang mo na. Okay, ito mga sir, nasalangan natin yung bago nating ECU. Yan, kung doon sa luma natin mga sir ay hindi siya napapakrang. At iyon naman natin, makikita din naman natin dyan kung mag-a-appear yung 12. Yan, nawala na yung error 12. Yung 21 kasi yun yung na-i-on kasi natin tong ignition niya na walang ECU. Pero na-delete po yan. Yan, wala na yung 12. Ibig sabihin, kung wala na yung error 12, pwede na tayong mag-push-start. Push-start mga. Yan, pita ko sa kabila. Okay, ayan, nag-crack na siya. Kaso may kakaibang tunog. Siya, iyan mo nga. Sakit. Sisi. I-push-start muna. Okay, tapos ibalik mo yung lumang ECU niya. I-try natin. Pag-compare natin. Kasi pag si error 12 kasi mga sir, dadalawa po yung choice ninyong pagpipilian na damage or sira. Maaaring si error 12 si CKP, stator, or si ECU. Ayan, nagsalang tayo ng ECU na bago. Ayan nga, napakrank or napaikot nyo na yung makina. Tapos, ayan, yan yung bago mga sir. At kunin natin yung luma, ibalik din natin ulit para may pakita ko sa inyo na yung ECU nya ay na-damage na. Simula nung ginawa daw nung bull race, yun ang pagkakakwento. Kasi hindi naman natin alam kung ano yung naging history nito. Tapos, ayun, meron pang dito ha. Ha? Yan, didikit mo yan. Nakadikit yung kanina na natanggal lang nung pagkaikot mo. Yan. Naka yata, tatlong ko na yata doon pinagpa-checkan. Chicken option daw kung ECU talaga or hindi. At yung iba, ECU ng ECU siya sabi. At si customer, parang nagdalawang isip muna kung talagang ECU. Kaya napunta sa atin si sir. Totally wala nang clearance nito. Kung ano yung makikita nyo yung ganyan na itsura, ganyan din po yun mga sir. Okay, testing natin. I-start mo. Ayan, hindi niya talaga mapaprank. Ayan, pita ko dito, tapos pinupustahan ni Kapulong yung error 12. Ayan. Lumabas yung error 12, nawala yung 21 kasi nakailang ulit tayong Ayan, nawala. Ibig sabihin, ECU talaga. Yung problema nito mga sir. Ayan, matik. Confirm na natin yung problema, ECU. Ayan, gagawin natin, finalize na natin yung motor yung wire niya ni sir, tapos paandarin na natin, balik natin yung kasi wala siyang spark plug para may balik na natin lahat. Okay, yung bago salang mo na yung bago, pero electrical team mo muna yan. Okay, ayan mga sala, confirm na natin. Ang problema niya, ECU. Okay, ito mga sir, na double check na mabuti yung kanyang wire. Nabalutan na rin natin yung mga dapat balutan. At ito na ngayong bagong ECU. Yun na yung lumang ECU natin na galing dito. At try natin paanda rin
Yung narinig pala nating ingay dun sa ano yan, sa pulley pala. Yung sa ano kasi tinanggal din pala yun. Ipan rin mo, sa kapila pala yung kon yan, trigger lang. Okay, ayan, maandar na siya. Goods na. Okay, patayin natin, baka walang kulan to. Baka yun pa yung maging isang dahilan para masira yung kanyang water pump. Kaya pinakrank lang natin. Basta wag nyo painitin. Kung sakaling magtitest kayo, pwede nyo pandarin yan. Pero wag nyo bibiritin ng walang kulan. Ayan. Dito walang ano to ha. Walang cover dito. Nandun sa may-ari. Saka tornilyo to. Baka dito. Wala. Tingnan mo na yan. Ibalik mo na yung cover na yan. Wala yung tornilyo yan. O sige. Atas okay na yan. Ayan pala mga sir. Wala palang mga tornilyo. Kasi dinala niya to ganyan na. Okay, at least nakita na ni Con. Makikita na ni Sir rito. Maanda na yung unit niya. Goods na. Tapos i-diagnose lang natin. Okay na. Yung tuloy niyan. Okay. Hindi. Ano mamaya na lang. Baka mamaya pinagpalitan to. Ito, baka ito siguro yung tornilyo niya. Kasi yung tornilyo sa radiator ang wala. O kahit yun lang muna ikabit mo. Yung sa ano. Tsaka check mo yung kulat kung mayroon. Tapos ipapinalize natin panda rin. Mayroon naman laman. Okay, testing natin. Panda natin uli. May laman pala. Para mag-finalize na tayo. Para ano, i-chat ko na yung may-ari nito. At kukunan niya na rin yung unit niya. Kasi nagdalawang isip na to. Ibibinta niya na raw kung pagkano. At pag-isip-isip niya na ECU na lang pala yung problema ng motor niya, edi pinagawaan niya na lang. Padali. Start. Wala kasing trigger dito sa kabila. Dito yung trigger lang. Tapos ayun, may konting usok na rin. Ayan, kawawa naman yun nasa natin. Ayan, amanda na. Goods na rin yung kanyang wire, ECU, at pwede itong i-clean na to. Ayan, kung sakaling may counter nyo to, double check na kagad. Pwede ka kung papalit kayo ng mas maganda kung i-disable nyo yung battery. Pwede ka, huwag nyo mabibiritin. Double check yung mga wire na ginawa. Baka may mga naipit ka nun. I-check na rin natin. Goods naman na. Okay?